course. going to join in the fight sa your partner. Okay, fine. Follow the schedule, pero okay naman. Let me know. If you're free, ha? Yeah. Not invited, of course. Right? O sige, let me know. Sino bang mga tauhan dito? Ano? Si Karen. Si my friends. Sa Karen Roque. But seriously, we're friends na. I don't know, friend niya ako. Hindi, ano naman. Oo, I mean, nag-viral nga yun, diba? Di ba naman, binibigyan ng twist. Kaya naman, may naaway na naman ako ng ibang mga palangan. Kaya mo kasi maganda ka. Oo, correct. So, kanina pa kayo dito? Dahil na ba si Vicky? Nandiyan sa loob. Pinatay na lang natin. I think after 1.5 hours. Nagbisita siya. Saan naman isa? Nandito din sa Ma'am Hanil. Di, kakabuli na natin ng banga. Oo, tama! Thank you po, Ma'am, ha? Oh, sure. Thank you, Alvin. Ako sa pinaka-payo ng mayor. Oo, siya mayor. Anyway. Talagang dapat kalimutan na supportahan ng kanyang channel. Dahil syempre, dito ako sa channel niya, di ba? Thank you, Nevan. Thank you for doing it. Kasi, Like yung mga katulad ninyo, at least napapakita natin sa ibang, sa buong mundo, na ito yung nangyayari. Kasi marami na yung mga twisting of facts. But again, I admire you and thank you dahil friends na rin tayo. Thank you, Ma'am. Of course, ma'am. Thank you, ma'am. Sige po, ma'am. Meron po magpapicture sa iyo. Ay, teka muna, maingay ako, nag-interview sila, hayaan mo muna sila. so, fun. Araw-araw yan. Umiiyak lagi yan. Ganyan daw masalita. Ako gabi na ng podcast. Kaya na ilong ka. Dokumento ko ni ng Quadcom dahil mabilis raw. Nasangkot siya sa bubo at abogado siya ng mga Chinese syndicate. Nasangkot sa mga illegal na gawain. Kung wala raw kinalaman sa mga ito si Roque, bakit daw ito dahil ang contempt at retention order ng Kamara laban kay Roque ay epektibo lang ngayon. Salamat. Thank you. Oo naman paalam. Kaya tayo nandito para mag-tip ng deserve din. Thank you. Tayo po, ma'am. Please po. Mahal. Hindi lang yan ang hindi ang gato. Thank you so much. Sorry. Saan kami? Tama na. Nandito ko sa ilang. Pagkaan ko naman kay Marcos, matagal lang magpatikot. Tapos din ang boy, na-approve yung kanyang ano doon na nag-party siya doon. Nung time na yon, party siya. Sabi ko, mag-party ka lang. Para yung mga kalaban ay pag-uwi niyo sa lubog ka. Sabi, anuhin ko sa lubog ka. So, hello mga palangga. Live na live pa rin tayo dito sa ICC. So, sa kasalukuyan, pumasok si Vice President Sara sa detention at binisita ang ating Pangulong PRRD, pero yung mga palangga natin from Ireland, from kung saan-saan pa nanggaling, talagang patuloy na sumusuporta nito. Actually, yung mga tao dito is non-stop, continuous, come and go sila. Siyempre, iba may mga trabaho, pupunta sila dito, papakatay suporta nila, then uwi naman, panibago na namang mga group of mga alindogs, di ba? So, papalit-palit lang. But yes, we're here para ipakita ang suporta kay PRRD. At hindi po kami inaano ng mga polis dito, katulad ng balita ng ABS-CBN. Nandito ba siya? Oo. So, mali yun yung balita na pinagagalitan tayo ng mga polis. Actually, mababait sila. Oo. Parang inaano lang nila yung maging orderly lang, but not wala palang lahat na yung pinagbabawalan kami dahil gumawa kami ng mga mali ito. No, they love nila dahil first time in history ng neighborhood, nakita nila ng mga Pilipino, ang saya-saya, di ba? Ang bongga, tsaka yung mga party siguro nila medyo
hindi ganon ka-happy like us. Tayo sa gitna ng unos, sa mga gatong pagsubok, ika nga, still nakakatawa pa rin tayo sa kabila ng mga eksenang pagigipit ng bangag. Dahil dyan, andun si Spokes Rocky. Mamaya kakanta naman kami ng bangag-bangag. Kailan? Assassins dito. Ipahirapan mo ba? Kasi ka nang kamalis si Maki sa'yo. Mag-vlog ka rin ba? Wala tayo mag-vlog na para masaya. Let's just say, Bongga ako sa inyo mga Siyempre, yan ang bakla. No. Halika. employment that I can find. Sino ang fans ko? Kasi taga-daan. Ay, syempre sa buwan ng mga palangga kung maalundog worldwide. This is your palangga palangga. Lagi nagpapaganda dito sa gabi. Nagpapakita ng support. Bayan. And I have indicated them and I same. And they have asked for the name of the family that I will stay with. I've given them all these details. So yung pagka hinanap ka, doon ka hanapin sa family in case that you All the communication is abscond. addressed to that family. At saka, hindi po kami pwede mag-abscond because we have surrendered all our travel documents. Including your passport. Including my passport, including my driver's license. So hanggang Zealand ka na lang muna makakapunta, hindi sa labas ng Well, Netherlands. I don't think it's prohibited. Kaya lang, pag tinawag ka at hindi ka dumating, mawawala yung slot mo for the second year. So it's important. Two. Then they decide. And then, depending on the decision, you have conditions. Matagal. Matagal. You're saying minimum 6 weeks. Pero sa more like longer. Kung halimbawa mag-facilitate ng mag-briefs ka na attorney at sabi, okay, hindi na pwede mag-stay dito, ano naman yung plan B, plan C, or option for you? I'll get there when you get there. Okay? Thank you, sir. Thank you so much. Sure, habol ako. Wala po ako kanina. Kasalanan ko ba yun? Kaya nga eh. Habol muna, habol lang. Habol lang, habol lang. Sir, just a question lang tungkol sa ano. Ayaw mag-open. Ayan. Kung sakaling ma-hear yung argument ng jurisdictional argument na ipafile ni Attorney Kaufman, ibig sabihin mo nun, hindi na matutuloy yung confirmation of charges. Of course. Dahil kung wala ng jurisdiction, wala ng basihan para ipagpatuloy ang pagdinig ng kaso. So, it's a make or break pala kung sakaling ma-hear ka agad yun. Yes, and I have no doubts it will be granted kasi nagkaroon na ng initial decision ng ICC sa Burundi case. Na sa Burundi, pinagpatuloy ang preliminary investigation kasi nasusunod siya within the 1 year period after withdrawal. Eh dito sa atin, is a second year na bago humingi ng permiso para sa preliminary investigation. Okay. Sige po. Thank you. Pero, attorney, you are nakikipag-usap ka ba kay Mr. Kaufman regarding the strategies? Tinatanong ka ba niya? Oo. Right now, hindi. Nung initial, yes. Pero umalis siya, tapos kahapon lang siya bumalik from Israel. Sabi niya kasi kahapon, may finishing touches na lang daw yung formation of the Legal team. And we also see na meron siyang kasamang counsel na babae. Pero meron talaga, parang case manager yung babaeng bumisita nito, diba? Do you have an idea kung kumpleto na ho yung No, defense? I have no idea. But I'm still hoping to see the president kasi si president naman talaga nag-upload. Sige po. Thank you, sir. Hindi ba ito inquiry them? Inquiry din. Ayun na. Yeah. So, the Filipino Coast Nag-Uber tayo, bakit mas mura yata yun? Mas mura. 400 kasi hindi na. Hindi naman, thank you na sila. Thank you na. Eh, kailangan pa yung video nila. Video? Nino? Di ba? Sige. Tutukan mo si Harry kaya. friends na o mga kakilala na may mga cases din silang tinutulungan sa iyo sa Facebook. Alam mo,
nakakahabag talaga kasi I met a family na majority of them crossed to Europe. Ito siya. Ito siya. Si Kate. Hoy, iniiwan niyo si... So, andito na mga kababayan, si Kitty, nagkagulo sila, iniwan kami ni Spokes Harry. Yan ba sa'yo? Nakalive na rin ba ako? Hindi. Asan yung sa'yo? Isa yung mga sa akin sa'yo. Teka muna. Loki! Yung bangag-bangag niyo muna. Loki! Bakit sabay-sabay siya? Yung live ko. Saan yung telephone ko? Curious. Saya kanina. Mag-blow lang sa PRRD ng cake. Cake ulit. Para sa ano. Wait lang. Pwede mo natin Okay. check ito. Oh, yung bangag-bangag. Hi, Wait. madam. Ano, kumusta na? Oo. Miss may interview ko sa akin. Okay, 1, 2, 3, go. Oo, sige. Take 2 daw, take 2. Take care. Take 2 daw. Tayo? Yung ano mo, yung Wait, sirap. yung ginagawa niyo. Asan ka na, Muna. Rob? Huwag na muna yan, na-proper nandito tayo sa ano. Saan? Alright. Ready, set, dito ka. Ako? 1, 2, 3, go. Sino Alright. yung na-miss kanina? Ano, go. Sino hindi nakapagtanong? Teka muna, sige, go. Ayan, mga kababayan, kasama natin si Spokes Harry Roque na patuloy na sumusuporta dito kay Pangulong Duterte at syempre sumusuporta sa katotohanan. Spokes, ano ang mga updates ba? Ano bang mga nangyayari ngayon dahil nauna ka dito? Well, dumating kanina si VP Sara, si Miss Hanelet Lancenia at saka si Kitty. At nandun sila ngayon at magkakasama sila na nakitulong ngayon kay dating Presidente Duterte. So, anong may update na ba about sa, yung kasama ka sa team? Wala pa akong balita kasi di pa nakakausap si Presidente Duterte. Kinakailangan ko yung endorsement ni Hoffman para makita. Ang huli ng mga balita is tinanong nga ni VP Sara si Hoffman ay kailan i-endorse ko para makapasok as a potential lawyer. Ang sagot niya is may policy nga na ang mga visitors ngayon ay mga close family members lang. Okay, so hindi naman nakaka-affect sa as an asylum seeker like you? Hindi naman makaka-affect na? Wala pong epekto yun kasi ang importante habang ako'y aplikante, hindi ko mapapalikod sa Pilipinas. Kung sakaling makuha ang abogado, sabihin, wala akong hassle na I have to worry about deportation. Yung right to non-refoulement. Pero folks, bilang isang counsel dito sa ICC, ano yung nakikita mo na patutunguhan nitong case ni Gerard? Wala po talaga patutunguhan ito dahil malinaw na wala namang restriction ng ICC. Meron na pong desisyon sa Burundi case na kapag ang preliminary investigation ay nasimulan sa loob ng 1 taon matapos pag-deposit ang instrument of withdrawal, talagang pwede magtuloy. Yun yung nangyari sa Burundi. Pero nangyari sa Pilipinas, pangalawang taon na nagsimula. Kaya wala nang dahilan para magkaroon ng jurisdiction. Bukod pa dyan, yung illegality ng arrest, na-desisyon na rin ng ICC. May isang nasasakdal po na Libyan na ganun din, irregular yung pag-aresto sa kanya, hindi dumaan sa lokal na hukuman at sinabi ng korte na dahil mali yung kanyang proseso kung saan nakuha yung pagkatao niya, hindi magkakaroon ng jurisdiction ng hukuman. So sa akin, malino pa sa sikat ng araw ang 2 grounds, yung illegality ng arrest at saka yung lack of jurisdiction in terms of temporal time. Yung temporal kasi yung panahon na wala na talagang restriction ng ICC. So it's a matter of time. At ang akin nga is dapat maisang pa na kaagad yung motion to dismiss before anything else. Although, pwede naman kasi isabayan sa provisional release, no? Pero sa provisional release, I want to temper people's expectations kasi wala pang pinawawala ng ICC na accused diretso ng crimes against humanity or violent crimes. Ang napawalan pa lang nila na bigyan ng provisional liberty ay yung mga accused of offenses relating to administration of justice. Hindi yung mga main suspect mismo. So, ang track record ng ICC, hindi nag-grant ng provisional release sa mga akusado mismo for the core crimes na linilitis. Pero siyempre, susubukan pa rin dahil 80 anyos na ang presidente. Tingin ko naman, alam natin na pag may nangyari kay presidente sa loob ng kulungan, talagang cargo de conscientia ng hukuman. So tingin ko, pag-iisipan din nila ng mabuti
yung provisional release dahil hindi naman nangyari na mayroong 80 anyos na akusado na nasa poder nila. Yeah, Yung marami pong sakit. yung motion to dismiss, let's say for example, ikaw yung lawyer ni PRRD, kailan dapat ipafile? At the soonest time possible. So hindi pa napafile. Ang alam ko hindi pa ba, pero that, Bakit kaya? my mind, kung ako yung nabigyan ng pagkakataon, wala naman akong pagkakataon, ako yung nagsasalita lang as a commentator, no? Yeah. Dahil I have the qualification naman as a member of the District Council, hindi ko alam kung bakit. But, ang pagkakakilala ko kay Presidente Duterte, bilang naging amo ko naman siya, talagang hindi niya matanggap na pinahaharap siya sa mga dayuhan. So, bago ba i-file yung motion to dismiss na yan, kailangan bang may i-gather na mga evidence or whatever para i-present sa court? Well, alam ko, dun sa nangyari dun sa pag-aresto, pwede humingi ng evidentiary hearing. So, pwede talaga mag-schedule ng hearing ang korte at magpresenta ng mga ebidensya yung mga testigong naroon nung inaresto siya para i-relate na walang elemento pinakita at saka walang request ng ICC na mag-cooperate ang Pilipinas, na walang Interpol red notice, na meron lang diffusion order. Na ang diffusion order nanggaling din sa Pilipinas. Parang hiningi ng Pilipinas sa sarili niya na tulungan kaming arestuhin ito, which is ridiculous. Diba? So, kung pwede mong i-allege na yung illegality, tapos yung pagpuprueba, magkakaroon ng hiwalay na pagdinig para tanggapin yung mga ebidensya. Pero yung issue ng jurisdiction, dahil nagsimula ang preliminary investigation after 2 years, that's a purely question of law. So sa akin, pwede ng desisyonan yan na walang kahit anong hearing. Purely question of law lang. Ang preliminary investigation ba na nasimulan sa pangalawang taon matapos ang instrument of withdrawal, yan ba ay tama or mali. So dapat madesisyon na yan dahil kapag sinabi ng hukuman na mali, tapos na ang boxing, uwi na si tatay dito. Yes, I hope makauwi na talaga si PRRD. No? Spokes, kumusta ka naman bilang asylum seeker? Kasi alam niyo mga kababayan, mga palangga, hindi biro ang pinagdaanan mo para makatakas sa kamay ng Polboronic government. So pwede mo bang i-share dito sa ating mga kababayan kung okay lang sa iyo yung mga pinagdaanan mo since na tinarget ka nila katulad ko? Well, gaya ng sinabi ko na talaga napaiyak ako nung ako'y pumirma ng asylum application kasi yun nagbigay ng karapatan na hindi na ako pwede mapabalik sa Pilipinas panandalian habang dinidinig yung aking asylum. At matagal nga yung proseso bago ma-approve yan asylum na yan. So parang nakahiga ako dahil meron na akong halayan kumbaga, no? At kahit at pagawin nila, tapos ang asylum, hindi na nila ako dito. At ngayon, talagang naawala ako dun sa mga vloggers na tinatakot din ng contempt. No? Yung nangyari kay MJ na kapag hindi siya mag-apologize at umamin yung umano na fake news peddler siya, ipapakontempt siya, naintindihan ko yun. Kasi sino ba naman gusto yung ma-arresto? Pero parang napakasama nung nangyari sa kanya. Para siyang hinahasa ang kanyang pagkatao at parang pinaamin na hindi siya ginahasa at nag-enjoy siya sa pag-aabuso sa kanya para lang maiwasan ang pagkakagulo. So ako, nalulungkot ako sa mga naging kapalaran ng mga kritiko na administrasyon nito. Bagamat sila'y matapang, naintindihan ko rin kung bakit marami sa kanila rin ay nag-iisip ng mag-asylum. So ako naman, tumutulong ako at ang sinasabi ko ay ang proseso ay mahaba, pero mas mabuti naman yun kaysa papayagan nila yung Guad Committee, yung tribum na yan na talagang isalawlain ang kanilang mga pagkatao. Kaya ako umalis dahil ayaw kong salawlain nilang pagkatao dahil wala silang karapatan ng ganyan. First folks, kumusta yung pagtanggap sa'yo ng ating mga kababayan, mga Palestinian, mga yung kumakausap sa'yo, yung sitwasyon mo, anong Well, sa totoo lang po, tumataba na naman ako kasi lahat sila nagbibigay ng pagkain. Maraming salamat po. Hindi na ako gumagastos sa pagkain. Lahat sila nag-o-offer din na tuluyan, no? Yun na nga, yung isang pamilya in the process of being visited, kung pwede nga yung kanyang tahanan, mabiling tirahan natin. No? So, napaka-init naman po ng sila, patukat nag-iingat din kami. So, pasensya na po kasi yung kulto ng Joma Season at ang CPPA ay naririto rin sa Netherlands. Baka nandyan sa paligid. So, I'm sure nandyan rin sila sa mga paligid. Paano mo pinaprotektahan yung sarili mo, Spokes? Meron ka bodyguard? Wala, ang bodyguard ko si Maharlika. Ang dragon lady ang aking bodyguard. Oo, di ba? Yeah, well, I'm here. We're here to support you. And syempre ang PRRD. At kaya ka naman nandito dahil kay PRRD. Kaya tayo nandito dahil kay PRRD. At para sa
Sa Pilipinas pa rin, no? Kasi mali itong nangyayari na dayuhan ang gusto mag-usga kay Presidente sa mga di umanong pagdapag sa ating batas sa Pilipinas. Matagal na tayong malaya, dapat hindi nangyari. Yeah. Okay? Yes, so yun na lang muna. Yan, ba gusto mo na Hindi. magtanong? Ikaw naman ang aking tatanungin. Akala ko ako lang yung mag-interview eh. Ikaw naman, Mother Dragon, kamusta naman ang tingin mo sa ang reaksyon ng mga Pilipino dito sa Europa, no, dito sa pag-aresto kay David? Oh well, nakikita naman natin talaga itong mga kanina may nakausap tayo talaga from New York, from Ireland, talagang di ba? Ayan sila, una natin. So talagang dumadayo para ipakita ang suporta kay Pangulong Duterte. Again, they spend their own money, yung time nila. So, meaning, yung puso nila na pagmamahal sa bayan at support kay PRRD, unconditional talaga. Wala talaga nagputo sa kanila. Parang katulad namin, wala nagpudyo, kundi nararamdaman na lang namin na tumitibok-tibok ang puso. Ito yung friend ko dito na talagang nung binabiyahe pa lang si PRRD, kinukulit niya na ako na mag-travel dito. So, mararamdaman mo talaga na organic or genuine yung pag-ibig para sa bayan at para kay PRRD. Yes. At ano naman ang advice mo sa mga Pilipino na gusto pumunta rito para pasilayan man lang si Presidente, pero hindi mangyayari yun kasi talaga family na nakakakita. Well, ang advice ko sa kanila, pwede pa rin sila pumunta. Imbes na mamasyal sila sa Pilipinas, kasi mas sad to say, nakakatakot magbakasyon sa Pilipinas right now, dahil bumabalik yung mga tanimbala. You guys are welcome here para magsama-sama tayo dito at para maipakita lang natin yung ating suporta. Although hindi talaga makikita si PRRD dahil family lang so far. So yung being here is already a historic na feeling na, wow, I've been there, di ba? After 5 years, 10 years, kung ano man ang mangyari sa mga buhay natin, may kukwento natin sa ating mga anak, mga pamilya na pumunta ako dyan. Nakita ko yung mga kababayan, naramdaman ko yung feeling, yung emotion bilang isang sumusuporta sa bayan at of course kay former President So, Duterte. gano'ng ka-importante na pupunta sila dito mismo? Kasi marami na talagang kandayo pa ng biyahe, galing Canada, galing Norway. Gano'ng ka-importante na miski hindi tayo nakikita ni Pangulo na nagtitipon-tipon dito, naririto pa rin sila. Yung napaka-importante, yung may kakayahan lang. Di ba? Kasi hindi naman din ganun mura, yan ang magbiyahe dito. Sabi, lagi nga ako nanawagan noon na yung hindi pa ako nakarating dito sa lahat po ng may mga kakayahan. Pag dumalaw kayo para maipakita natin yung presensya natin. Although, yun nga, hindi talaga natin makikita si PRRD dahil hindi naman tayo kasama sa family. So, yung presensya natin, napaka-importante yun na maipamalas natin. Ganun naman when you support someone, pag umiibig ka, di ba? Sabi nga nila, tatahakin ang lahat, maabot ka lamang. So, pag-ibig sa bayan at pag-ibig sa ating former President Duterte. At gano'ng ka-importante na yung mga tao ngayon sa Pilipinas ay mag-shout out day para iparating sa administrasyon nito na mali ang kanilang ginawa kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sabi nila, wala naman nangyayari Hindi naman daw nag-people power at hindi na mauulit daw ang 1986. Ano tingin mo? Well, napaka-importante na mag-speak up day ang lahat. At nakita naman natin na talagang, I may say, multi-million Filipinos all over the world na nagpakita na pinarinig yung boses nila. So, ibig sabihin, hindi lang tayo dalawa nagsasabi na something wrong with the Bangladesh administration. Ibig sabihin, mas marami ang mula. Pero doon naman siya nagsasabi na, nababas na kayo lahat, wala pa ng revolution. Ang peaceful revolution naman hindi nangyayari ng overnight. Diba? Pag tinignan mo yung history ng revolusyon ng iba't ibang bayan, ibang nasyon, hindi naman nangyayari yun ng 1 day, 2 days, 3 days, or 7 days. May proseso. So, kailangan ng masustain natin yung laban natin. Yung pagpapakita natin na ayaw na natin sa cocaine addictus ng presidente. Authenticated naman yan. Kaya nga, like ko silang challenge, no? Spokes na, kung talagang ako ay nagpapakalat dito ng kasinungalingan, which is yun ang binabato nila sa akin, file sila ng case against me na nag-AI ako o nag-fabricate ako ng storya. Kasi nakafile nga sila ng 4 cases defamation case sa Amerika. Bakit hindi nila ako filean dun sa particular issue ng pulboronic video? Diba? Kasi authenticated. Ayaw nilang magkaharap kami ni Marcos Jr. sa korte. Siguro kaya takot naman sila mag-file. Well, alam mo, maraming sinabi mga NBI na AI daw yung pulboronic
yung video na ipinakita mo. Ano bang nakasaad dyan sa verification? Sino yan? At bakit kasinungalingan yung sinasabi ng mga taong gobyerno na AI daw yung video na yun? Folks, imagine mo, that was State of the Nation, di ba? Last year, July yun. So, nung pinalabas ko yun, nandoon ka, nataranta sila at bigla silang nag-conclude na AI without really studying or ng expert. Ang expert lang nila, picture. Hindi naman ganun yung forensic investigation eh. May dadaan kang proseso. So, definitely, yun ay kanilang pagtatanggol. Yung FBI Director, NBI, PNP, DILG, lahat naman sila during that time, ginakot ako eh. Nakakasuhan nila ako. Kung natatandaan ninyo, kakasuhan namin na nagpakalat ng AI video. Mag-iisang taon na. I challenge them every day. Kasuhan nyo na ako patungkol sa video na yun. Patungkol AI yun. Sinagot ko naman, sinagot ko nga yung 4 na kaso nila. Ba't yung sasabihin ito? Video na ito na sinasabi nilang AI. At hindi ko ako techie, kaya definitely wala akong alam sa AI. So, hindi ako marunong sa mga ganyan-ganyan. So, sila yung nagsisinungaling. Ulitin ko, kung sa tingin nila ay nagpakalat ako ng kasinungalingan or fake news or AI video, then, dali nila sa proper, dali nila sa korte para doon natin kami bakbakan kung sino nagsasabi ng katotohanan. Well, alam mo ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na interviewin ng mahal I ka. know. So, ito na yung pinakikita. Ano bang nangyari? Ikaw ang pinakamatinding supporter ng Marcos Jr. Anong nangyari at biglang nawala ang suporta at ngayon pinaka-maanghang kang kritiko ng Marcos Jr. administration? Ano ang nangyari? So, nung April 2022, nung dumating ako doon sa Pilipinas para supportahan yung kanilang meeting di Avance, ay nakita ko na parang hindi talaga para sa pagbangon sa Pilipinas yung Marcos Jr. Naramdaman ko na yun eh. Bakit kamo? Doon pa lang ang dami ng politika sa paligid ni Lisa at saka ni BBM. So, message ko pa nga si Lisa. Sabi ko sa kanya lang, alam mo, napapaligiran ka ng ahas. Yung mga tao mo, yung pala siya yung ulo ng ahas. Then fast forward, yung inauguration, inibitahan niya ako, siya yung nag-invite sa akin, the first lady. Yun ang tawag ko nga sa kanya, Lisa Tanas, na umattend ako sa inauguration ni Marcos Jr. So nandoon naman ako at doon ko talaga actually hindi nakita, nalaman na adikto siya, na gumagamit siya. Kasi bakit? Namit ko yung mga friends nila eh. Denial pa kasi ako eh. Na hindi totoo yung about the drug addiction niya. Siyempre, bulag, the supporter, bulag ako doon that time. Hindi ako naniniwala until na namit ko itong mga friends niya. Pinapakita pang picture during the session. Hindi ko lang makuha yun eh. Dahil ang sabi sa akin ng friend niya, this is for your eyes only. So nakita ako dun sa picture na yun na talagang nag-session sila. At even mga negosyante doon sa Pilipinas, yung iba doon, mga namimit ko. Alam ng community na nag-a-addict talaga si Marcos Jr. So sabi ko, ito ba yung sinuportahan ko, presidente, na addict? Kasi may nakita ako mga picture. During that time, wala pa akong video na nakita eh. Pictures pa lang at yung mga testimonial ng mga taong kakilala nila. So ayoko talagang paniwalaan yun. So binigyan ko siya ng chance na nakabalik na ako ng Amerika. So yung mga OFW na mga nagpa-follow sa akin, nagme-message sa akin, may mga problema. So nakaupo na to si Marcos sa Marlica, ito kami, ito yung sitwasyon namin. So nasanay ako ng PRRD Times, pino-forward ko yun sa mga agencies na pwede makatulong. Ito, pinorward ko, akala ko mas marami tayong matutulungang OFW kasi direkta ako kay Lisa. Pino-forward ko sa kanya, alam, ito may problema. Dead ba yun? Sing-song talaga. Wala siyang sinabi, okay, Marlica, I will forward to this agency, to that. Sabi ko, bakit wala siyang pakialam sa problema ng mga Pilipino? So hanggang sa dumating yung time na marami mga information talaga ako na nakatanggap na tinatago ko lang dito. Sasabihin ko ba to? So nasabi ko pa nga, let's give them a chance, baka sakali, bago pa lang. Hanggang sa hindi ko na kinaya. So yung una spokes, yung I think sa sugar smuggling. So hanggang sa dumating na yung mga information from different people, from different putting us in the government. Kaya sabi ko, talagang hindi sila para sa bayan. So yun, doon nagsimula na
Kaya sabi ko, wala naman akong, sumuporta naman ako sa kanila na wala naman ako hiningin kapalit. Diba? At ang iniisip ko para sa pagbangon na muli ng Pilipinas, so hindi naman ako nahingi ng pwesto, which is hindi naman ako qualified talaga. Diba? So, yun ang binabato nila sa akin. Pero ang katotohanan, kaya po ako nagsalita laban sa mga bangag na ito. Number one, nung nakita ko yung photo na si Marcos Jr. ay nagbabangag talaga. Then, ito yung mga anomalya. And syempre, yung video lalo na pinaka-authentic dito sa Amerika. So, yun na yun. At saka yung mga ginagawa nila sa atin. May progress ba ang Pilipinas? Wala. Diba? Yun lang yun eh. Walang... Ano yung nakita mong picture? Describe kung ano yung nagiinuman sila. Although yung picture na yon hindi siya ganun ka-latest. That was 2022. Nagiinuman sila. Well, yung iba doon patay niya eh. Yung kaibigan niya. Patay na nandun sa picture. Tapos may sumisimot. Tapos yung mga sabog, parang talagang sabog sila. Yung table is may mga food, may mga alak. You know, iba-ibang klase ng alak. Tapos nagsisession sila. Siguro hindi ako nagkakamali doon sa picture na yun, siguro mga 7 to 8 na tao doon sa picture na yun. Hindi mo pa napapakita sa publiko yan? Wala kang kopya nun? Walang kopya nun kasi sabi nung kaya kailala nila, this is for your eyes only. Hindi niya binigay sa akin. Just to prove a point. Ang sabi pa nga niya, you know what? Marami naman mga successful na na mga business people o business person na nagka-function even though gumagamit sila ng pulburon. So ako naman, during the time na sinabi sa akin, sa loob-loob ko lang yun. Pero kasi denial pa na, okay, sabi ko na ganun yung thinking niya. Pero umasa pa rin ako. Umasa din ako sa sinabi niya na sana nga kahit na gumagamit siya, gawin niya yung tama para sa Pilipinas. Umasa ako as their supporter. Kaya nga hindi ako naglabas kaagad ng ganong issue eh. Inantay ko talaga na may mag-trigger o magkaroon ng grounds para mag-speak up ako at sabihin sa totoong mga Pilipino na eto yung sinuportahan ko. Addictus. Okay, ano ngayon ang masasabi mo sa mga kapwa mo mga loyalists na hanggang ngayon ay naniniwala pa rin kay Marcos Jr.? Well, yung mga loyalists, karamihan na mga naniniwala sa kanila, sila ay nababayaran. Meron akong dokumento dyan na sila, mga nilabas na ako. Yung mga lots na nababayaran talaga nila yon, bayad sila. Doon naman sa mga walang connection sa Malacanang na nagbubulag-bulagan pa rin, idilat niyo po ang inyong mga mata. Ito lang challenge ko sa inyo eh. Kung ako ay para lang sa pera, kung ako ay para sa posisyon, hindi na po ako nagsalita. Diba? Nandoon na ako, katabi ko na First Lady. Pwede na ako magsunod-sunuran sa kanya. I can make millions of billions of money na nakawin ko sa inyo. Pero I chose to fight for what is right. Mga kaibigan, nasa Spokes Awan nyo lang nakita for the first time ang kwento ni Maharlika at bakit siya na-disgusto sa Marcos Jr. administration. Meron bang mga tanong? May mga katanungan ba? Galing kahit kanino. Palangga ng bayan. Nakita rin ni First Lady sa Never. Paano niya ako kikitain? Diba? Tsaka hindi ako may pagkita kasi it's either gugurgurin niya ako or jajampalin ko ang Tesla. Diba? Kasi may assassins eh. Kung ayaw niyo po ma-community standard sa Facebook, gamitin niyo lang ang vocabulary. Gamitin nila yung vocabulary ko para hindi tayo Kaya community ang standard. favorite word ko ay Jutang Genemes. Hindi kami magkikita noon, 'di ba? Takot lang niya. Genemes naman. Well, we don't know. Kasi alam mo naman yung babaeng yon, predated yung mga pictures. Paano mo naman paniniwalaan, baby? Yes, sa Pilipinas, we don't know. Pero kasi paano ka magtitiwala sa isang bangag? Sige nga. Ayan. wala na. Palangga ng bayan, final message na lang sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal kay dating Pangulo. Well, sa lahat ng mga Pilipino na nagmamahal, hindi lang kay PRRD, para sa tapat Pilipinas. Lahat naman tayo dito, hindi personal na gusto natin yung mga Duterte. Ako talaga, ang aking interpretasyon sa mga Pilipino dito na nakikipaglaban dito man sa Dahig o sa ibang na bahagi ng mundo,
ay dahil gusto nilang magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga pamilya nila, ang ating mahal na inang bayang Pilipinas. So mensahe ko sa inyo, huwag po tayong tumigil sa pakikipaglaban kung ano yung tama. Alam ko, mahal ang pakikipaglaban sa tama dahil namamasakay tayo dito. So papasan ba't didinggin din tayo ng Diyos na ibigay sa atin naman lang ang kaalwanan sa bansang Pilipinas. Hindi na pupugaran tayo ng mga addictus. Para naman kayo spokes ng bayan, final message. Well, alam niyo po, maraming salamat sa suporta na binibigay ko sa akin, sa Pilipinas, sa akin po, secondary lang yung pagiging abogado ng Presidente Duterte. Sumunod ko lang po na sinuportahan natin ang Presidente Duterte dahil tama ang pamumuno sa Pilipinas. Sa panahon niya, naging mapayapa ang Pilipinas. Buong ekonomiya, umaas ang ating turismo, nagkaroon mas mabuting na kabuhayan ang mga Pilipino. At lalong-lalo na ngayon na nakukumpira natin sa administrasyon ni Marcos Jr. No? Na isa na tayo sa pinakamasamang ekonomiya ngayon at tayo na ang notorious for one of the most unsafe cities. Dati pinaka-safe tayo, ngayon isa na tayo sa pinaka-delikatong lugar at syempre pulelat tayo pagdating sa turismo. So talagang, at isa pang hindi ko makakalimutan yung nakita ko sa unang pagkakataon yung bahay kalapati na tawag ko na tinitira ni Presidente Duterte. Dito lang ako makaniwala na ganun kaliit ang bahay ni Presidente at parang bahay kalapati kasi meron siyang circular stairways papunta sa maliit niyang kwarto which is the entirety of the second floor. Pwede pala talaga na maging Presidente na hindi nagpapalala. Kaya naman po, ganito na lang ang pagmamahal na pinapakita ng sa bayan ng Pilipino. Isa lang po dun sa milyon sa kamahal ni Presidente Duterte. Whether or not I retain this council, secondary po yung issue na yan. Importante ipakita natin. Mahal natin siya dahil tama ang kanya naging pamumuno. Yes. Alright. Well, anyway, inaabangan po natin ngayon ang paglabas ng pamilya kasi kakaiba ito, ha? Nagsabay-sabay sila. Oh, this is the first time na nagsabay-sabay si VP, si Ma'am Anilet at si Kitty, no, na bumisita. At meron pang ang kasama na taga-embassy si Ma'am Anilet, no? Oh, yeah? Parang consular visit siguro ang ginawa niya, no? So malalaman natin bakit kaya sila nagpulong bilang isang pamilya. Kung hindi masyado personal. Siyempre, re-respect din natin yung privacy ng pamilya. But I'm sure, pagkatapos ng meeting ay magsasalita at magbigay ng update. Abangan natin. Yeah, abangan natin. Uh, Alright. Thank you.